mayroong masilang bahagi ng katanungan tanong mismo ng isa sa mga followers natin regarding sa usapin at kondisyon ng kanilang pagsasama sa pagitan niya at saka ng kanyang asawa. Since na ito ay maselan, wag nating basahin yung kanyang katanungan. Sa halip ay wag nating basahin yung detalyado ng kanyang katanungan. Sa halip, ang gagawin natin ay maglaan na lamang tayo ng katanungan na pangkalahatan, at least para maging awareness ito sa mga kapatid natin, particular sa mga kababaihan. Okay? Ang tanong ay, maaari bang humiling ng hiwalay ang asawang babae dahil sa pagmumura at pang-aabuso ng asawa? So mga kapatid, sa panampalatayang Islam, ito ay masakit na katotohanan dahil some of the Muslim Filipino families, they are actually experience this kind of situation, At hindi natin maitatanggi, nangyari talaga ito sa loob ng lipunan, particularly sa mga Islamic community. So inshallah, pag-usapan natin ito at mabigyan natin ng sapat na justification, explanation, at balancing pagpapaliwanag sa mga ganitong klase ng sitwasyon. Una sa lahat ay ipinagbabawal sa Islam ang pagmura at pananakit sa asawa. Ang isang Muslim ay hindi nararapat na gawing ugali ang pagmumura, panlalait, pangbabanta, at pananakit, particularly sa kanyang asawa. Sinabi ng Propeta sallam, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Rawahu Tirmidhi. Ang pinakamabuti sa inyo ay yaong pinakamabuti sa kanyang pamilya, sa kanyang asawa, at ako ang pinakamabuti sa inyo sa aking pamilya. Sinabi rin niya sallallahu alaihi wasallam, laysal mu'minu bit-ta'ani walal la'ani walal fahishi wal badhi. Rawahu Tirmidhi. Ang mananampalataya ay hindi mapanlait, hindi palasumpa, hindi mahalay magsalita, at hindi bastos. Ikalawa, sapat na ba ang pagmumura para humiling ng hiwalay? Kung ang nangyari ay paulit-ulit na pagmumura, pagbabanta, pang-aalipusta, psychological o psychology and emotional harm, na pananakit, at wala nang maayos na pakikitungo, so maaaring itong maging sapat na dahilan upang humingi ng islah o reconciliation, o kung hindi na maayos talaga ay khulu' o legal na paghiwalay. Ngunit hindi narapat na magmadali sa paghiwalay hanggat may pag-asa pang maayos ang sitwasyon sa pamamagitan ng mahinahong pag-uusap, payo ng mga magulang, o pamamagitan o sabi nating mediator ng mapagkakatiwalaang ustad o tagapamagitan. Kasi sinabi ng Allah sa Surah An-Nisa, fa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kung nangangamba kayo ng hidwaan sa pagitan ng nilang dalawa, ng mag-asawa, magpadala ng isang tagapamagitan mula sa kanyang pamilya na makatarungan at isang tagapamagitan mula sa pamilya ng babae na makatarungan. Ikatlo, maaari bang makipaghiwalay kahit ayaw niya kung sakasakali? May pagkakaiba rito. Kung ang talak ay nasa kamay ng asawang lalaki, nasa posisyon ng asawang lalaki. Kung khulu' naman, kung ayaw ng babae na ipagpatuloy ang pagsasama dahil sa pinsala, pagmamaltrato o pagkawalan ng kapayapaan ng pagsasama, maaari siyang humingi ng khulu'. Sa ganitong sitwasyon, hindi kinakailangang manatili ang babae sa isang pagsasamang nagdudulot ng matinding pinsala sa kanya. Gayunman, ang paghusga sa isang particular na kaso ay nangangailangan talaga ng masusing pag-aaral ng lahat ng detalye at saka ebidensya. Ikaapat, tungkol sa mga mga screenshot at katibayan ng sabihin natin na ginawa ng isang sister. May mga screenshot siya para just in case eventually ay maring itong maging tinatawag na ebidensya o proof para sa kanya at laban doon sa kanyang asawa. So kung mayroon kang mga nakasave na chat ng nagpapakita ng pagbumura, pagbabanta o pang-aabuso, mahalagang itago ang mga ito bilang documentation. Ngunit tandaan natin, ang dummy account ay hindi otomatiko nagpapawalang bisa sa ebidensya, kasi maaring gumamit, particularly dun sa sister, gumagamit ng dummy account itong brother. So hindi ito otomatiko nagpapawalang bisa sa ebidensya.
Kailangang mapatunayan na siya nga ang gumagamit nito. Hindi sapat ang isang panig lamang ng kwento upang magbigay ng final na judgment. Kaya ang isang ustad o tagapamagitan ay dapat makinig sa magkabilang panig bago magbigay ng payo. Okay? So, para sa kalagayan, specifically nung nagtanong sa atin, batay sa kwento niya, ay wag mo nang magpadalos-dalos no sa decision habang mataas ang emosyon. Sikaping magkaroon ng maayos na pag-uusap siguro no sa presensya ng mapagkakatiwalaang tagapamagitan. Kung talagang nagpatuloy ang pagmumura at pang-abuso at walang pagsisisi o pagbabago, may karapatan kang maghanap ng syariah no syari na kumbaga na paraan upang mapangalagaan ang iyong dignidad at saka ng iyong kapayapaan. Then, ipagpatuloy ang pagdodokumento ng anumang pang-aabuso kung kinakailangan. Huwag gumawa ng anumang hakbang sa usapin ng talak o khulu nang hindi muna kumukonsulta sa isang maalam na mufti o sa sharia counselor na maaring suriin ang buong kaso. No? Ang mahalaga, payo ko, huwag pumunta agad sa tulfo. No? Subhanallah. So, bilang pangwakas sa paalala sa iyo, ang kasal sa Islam ay itinayo sa aya ng sinabi ng Allah, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, at pakitunguhan ninyo sila ng may kabutihan. Kung ang kabutihan, paggalang at tawa ay tuluyang nawawala sa pagsasama, narapat na magsikap muna sa pag-aayos. Ngunit kung ang pinsala ay nagpapatuloy at wala ng pag-asa ng pagbabago, may mga mekanismo mismo na itinakda ang Sharia upang protektahan ang magkabilang panig. Okay? So, Allahu a'lam bisawab, hopefully ay nagkaroon ito ng guidance at saka ng kumbaga nung direksyon ang iyong problema inshallah subhanahu wa ta'ala. So, Allahu a'lam bisawab. So, nakabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.